Entrada 1 to 3 Smile. Ramadan Day 18 kahapon at ito yung may bisita kami, kapatid ng amo kong lalaki na may kasamang mga anak na may mga asawa pati mga apo. Una kong inasikaso itong waragainap appetizer. I-serve to na malamig. Kaya dapat the day after to gamitin or the day after to i-serve, dapat naluto na to. Kaso gabi na nung nagsabi si amo na kailangan niya to at may bisita. Kaya naman nung gumising ako, hindi pa ako nakapag-almusal niyan, inuna ko na agad na isalang. Dahil isasalang yan natin sa mahinang apoy ng mga 3 to 4 hours. Para hindi dumikit at hindi masunog yung ating waragainap at pangdagdag na rin bango, lasa, naglagay tayo ng circuit cut na kamatis at onion sa bottom. Ang sauce naman ito, half cup ng lemon juice. Yung cup na ginamit ko ay coffee mug and then 1 cup ng water. At naglagay tayo ng 3/4 cup ng olive oil. More than half a cup ng pomegranate molasses. Itong waragainap na to, appetizer to, iba to sa main dish na merong karne. At inista ko yan sa freezer bago mag-Ramadan or lagi kaming merong ganyan kasi pabugso-bugso yung mga amo ko dito na magbibisita kaya talagang ready, lalo na pag Ramadan. So ilagay lang natin dyan, yung paglagay naman dyan sa waragainap dapat nakasalansa ng maigi tapos lagyan natin ng mabigat na bagay para hindi siya magbubukahan kumbaga. Tapos, nagsalang tayo ng karne para naman yon sa gum soup or whole wheat soup as usual. Tapos, ito naman sa pot na to ay ito yung whole wheat. 2 cup na yung ginamit ko dyan, pang maramihan na talaga yon. So, early in the morning na loaded na yung ating lutuan dyan. Inuna ko yung mga kailangan palambutin, kailangan pakuluan, at pati itong kailangan palasahin na dough. Ito namang dough na to, ito yung dough ng Kalia bread, pero ang papagawa ni amo that day or kahapon ay mini hotdog bread as appetizer. Nagustuhan ng mga bata kung saan sila kumain nung nakarang araw. Ito din yung mga tao na pupunta kahapon dito. So, while nagpapalsa tayo ng ating dough ng 1 hour, dito tayo maghiwa tayo ng maraming sibuyas para to sa ating biryani. Maraming sibuyas sa biryani, mas masarap. Kaya dapat talaga hindi tipirin. Marami pa akong dapat isasalang dyan. Kaso lang yung ating kalan ay loaded pa. Ito na yung ating waragainap. Kumukulo pa din, pati yung ating whole wheat. Kailangan nating palambutin yan, pati yung karne. After 45 minutes, lumambot na yung ating karne. Naluto na rin yung ating whole wheat. Sinalang ko na agad yung ating beef para sa sambusa ay nagboil tayo ng itlog. Para makalayas tayo ng hugasin, gumamit na talaga ako dyan ng immersion blender. Nilagay ko na yung yogurt dyan lahat. Pero hindi ko blender yan ng maayos para meron pa tayong manguya-nguya. As you can see sa aking mga previous video, nilagay ko yan sa regular blender para mag-separate ako ng konti para hindi siya ma-blend lahat. Transfer ko din yan sa ibang pot dahil very full yung ating nagawang soup. Naglagay tayo ng boiled na beef, yung pinakuluan natin. Grown full, naglagay tayo ng cardamom powder, asin, paminta at magic cubes. Tapos, lagyan na lang natin yan mamaya ng Shiba and butter and Mystica. Nagpainit na tayo ng mantika para sa ating fried onion. Pero bago ako nag-fried ng onion, para maisa na lang ng prito, toppings to ng biryani, itong cashew nuts. So, binirito ko na para hindi ko siya makalimutan. And alam ko talaga last minute nito, sobrang busy na at talagang na siya, nakaka-pressure. Kaya ayun, nagprito na tayo dyan ng sibuyas. Yung pinakahuling pinirito ko dyan na batch ng sibuyas, nilagyan ko yun ng cornstarch para mag-crispy. Yun yung pang toppings natin. And ito, 1 hour and 30 minutes na nga itong nakaalsa. So, sobrang alsa na siya. Kaya, inuna ko na to. Medyo early pa naman sa mga oras na yan para i-bake yan. Pero, inuna ko ng imoldi yan. At least, naka-ready na siya to bake. Nilagay ko muna yan sa fridge after kong na-moldy, nilagyan ng mini hotdog para hindi siya mag-overproof at hindi mangasim. Isasabay ko yan siyang i-bake mamaya sa macaroni shells na hindi ko pa nagawa sa mga oras na yan. Pati yung pagmamarinate ng chicken para sa biryani, wala pa akong nagawa. Dapat nakamarinate na kasi ako ng chicken para sa biryani, kaso hinintay ko pa yung amo magising para magpabili ng manok dahil usually ngayon online na siya bumibili. Yun pala, driver naman pala yung inutusan. Kung alam ko lang, inutusan ko na ng maaga yung driver. Nagsimula na akong na-pressure dyan. Kung pwede palang ibuhos ko na lahat ng mga pang-garnish ko dyan para dyan sa mini hotdog bread na yan para matapos na. So, naglagay tayo dyan ng
Nagbrush ako dyan ng milk and then naglagay tayo ng black seeds and white sesame. Nasa bandang alas 3 na tayo ng hapon sa mga oras na yan. Then after nito, inasikaso ko pa itong waraga inab. Ito, masyado akong kabado talaga nito kasi nga kailangan malamig to. So, nilagay ko muna yun lahat sa tray, no? Tapos pinalamig. Sa ako yan siya inarrange. Ayun, lumamig naman. And then, sinunod ko na agad itong chicken natin. Gumamit ako dyan ng 3 buong manok. Hiniwa ko ng 8 cuts yung isang manok. Yung mga spices dyan, ilagay ko na lang sa screen, okay? Akala ko talaga hindi ko mahabol yung biryani sa oras. 3:45 na yan, pero naghalo pa tayo ng chicken. Kailangan dapat yan nakamarinate, pero wala nang marinate. 6 na dish yan, pang 7 yung salad. Si Belle, hindi ko masahan kahapon kasi yung mga amo, tawag din ang tawag. Masyado din silang aligaga, pati yung mga alaga. Nagtanong na ako kay Belle kung hindi ba sila tapos dahil kailangan ko talaga siya sa kusina. Pagkatapos kong na-marinate yung chicken, nalagyan ko ng mga spices, wala nang marinate yun. Nagsalang na agad ako dyan. Yung mantika na ginamit ko dyan, yung oil from fried onion, naglagay tayo ng tomato paste. Then, nilagay ko na yung chicken, tapos naglagay tayo ng fried onion. Then, sa kabilang pot, isa pa to, ang tagal kumulo. Alam mo yung nagmamadali ka, pero ang tagal kumulo ng papakuluan mo. Naglagay tayo ng oil from fried onion, mga spices para sa rice, and asin. Marami talaga yung asin para kakapit dun sa kanin. Yung chicken, i-adjust na lang yung lasa, kung kulang ng salt, mag-add ng salt, kung kulang ng chili, kung gusto nyo ng manghang, mag-add kayo ng chili. And sa kabilang pot naman, dito naman tayo, nagisa tayo ng bawang gamit ang butter, and then nagisa tayo dyan ng chicken. Dapat maliliit pa niyan. Si Belle yung pinahiwa ko dyan dahil wala na talagang oras. Tapos, para yan feeling sa ating macaroni shells. Naglagay tayo ng dill, tapos naglagay tayo ng magic cubes doon. And then, nilagay natin ng cooking cream, mag-add kayo ng konting tubig, and i-bake natin yan at least mga 20 minutes. May cover na foil yan para hindi matigas yung ating pasta. Then yung tubig para sa ating biryani rice, hindi pa nga kulong-kulo niya. Nilagay ko na talaga yung bigas. 11 cups yung gamit ko dyan na basmati. Kailangan marami kasi kasama yung 3 men. Para kumulo yan at nadamihan ko din ng tubig, kaya binawasan ko yan para medyo madali na siyang kumulo. Tapos, pagka ganyan na yung kulo niya, umibabaw na yung kanin, it means okay na yan, 70% na luto na yan. And isi-strain natin yan, tanggalin natin yung tubig. Natapos ko talaga yan, 4:47, exactly 4:47, nasalang ko na yan para sa mga men. Itong kaldero na to, para to sa men. So, yung 3 men na pagbibigyan ng mga amo, inuna ko sila. Hindi ko inisa yung pagluto ng biryani kasi masira yung biryani pagka doon ko sila kukuhanan dahil mauna ko silang i-prepared eh. Kaya nilagyan ko sila sa maliit na pot. So, ganyan lang naman yung pag-layered ng biryani. Nauna yung white rice, tapos yung nasa gitna yung chicken. Naglagay tayo dyan ng top ng coriander leaves and mint leaves and fried onion. Tapos, naglagay tayo ng saffron yun, yung yellow na liquid. Saffron na may rose water. Ito naman yung para sa mga amo. So, 11 cups yan lahat ng biryani rice. Medyo marami talaga kasi sabi ni amo, damihan. Pang sahur na rin nila. Ito lang naman talaga yung kinain nila iftar and sahur. And yung mga bata sa sahur, nag-order na lang sila ng McDonald's. At nung natapos ako nag-assemble dyan, sinalang ko na agad yung biryani sa mga amo at sa men. Nakahinga na talaga ako ng maluwag. Salamat ng kasya. Thank you, Lord. Laking ginhawa ko talaga nang nasalang ko na yung biryani kasi ito lang talaga yung problema ko. Hindi ko nasalang tapos super late na talaga yung oras. Luto na yung ating macaroni shells and yung ating mini hotdog bread. At kamunti ko nang nakalimutan yung ating raita. Ito naman yung salad para sa biryani. So, cucumber lang naman yan, kamatis and onions. And naglagay tayo ng yogurt, cumin, salt, and black pepper. Dapat in 5 o'clock ng hapon, nakaready na yung pagkain ng 3 men. Inasalang ko yung biryani ng 4:47. So, paininin ko yan at least mga 30 minutes. At least maluto na yung kanin, no? Pero talagang nalita ko kahapon ng bigay, 5:20 na yan. 5:20, around, basta mga ganong oras. So, okay lang yan. At least, hindi pa naman talagang nag-break sila ng fasting. Wala pa namang prayer call.
Pero dumating na yung mga bisita sa mga oras na yan, talagang nagmamadali na ako. And nag-init na rin tayo ng mantika dyan para magprito ng sambusa ng mga amo. Talagang minamadali ko na yung pagkain ng 3 men na to para masikaso ko na agad-agad. Pero at least naluto na yung biryani. Ang sarap ng biryani kahapon. Talagang pinuri nila yung biryani na yan. Yun din yung ginain nila sa sahur. Pati today, yan yun din binigay namin sa 3 men kasi meron pang natira. Ito naman yung para sa mga amo. Loaded talaga yung ating malaking kawali. Pero nagkasya naman dyan. And nagluto na tayo ng sambusa. Iyan na yung para sa mga amo na sambusa. So, nag-break na sila ng fasting sa mga oras na yan dahil meron ng prayer call. Yan yung tanda ko na magprito na ng sambusa pagka meron ng tunog ng prayer call. So, ready na yung ating sambusa. Medyo marami kasi marami sila. And yung ating biryani, inasimbol ko na. Ang kagandahan lang dito, pag nasalang na yung biryani, wala ka namang gawain dyan masyado. Maghintay ka na lang sa oras ng pag-serve. So while nag-prayer sila, naglagay na ako. Medyo marami yung time pag may bisita. Kasi matagal yan silang matapos ng kain-kain or inom-inom ng kape. Kaya may kasama mang kwentuhan bago sila mag-prayer. So while nagpe-prayer sila, nagpe-pray, ayun, nag-prepare na ako dito. So, medyo mabagal-bagal, hindi na nakaka-pressure. And, dumating na rin si Gemma, may kasama kaming Pinay dito. So, sila yung nagtaga-serve, si Belle at si Gemma. So, ito na yung ating ganap kahapon, guys. Sumakses naman tayo at masarap yung pagkain. Nag-thank you yung mga amo. Ito nga si Belle, yun yung panghuli naming na-serve, itong macaroni shells. Sabi ko nandun sa oven. And that's it. Thank you so much for watching.